Yes. The best yung mga Pilipino pagdating sa sa trabaho, pagdating sa customer service, talagang tapos very hardworking. Ayan, ayan. So, yan. Kumbaga parang yung yung honored ka na makikita mo sila na very hardworking tsaka mababait dito. Tsaka yung rate nila talagang maganda. Yung rate, I mean yung ratings ba pagdating sa customer service, ayun. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah. So, hi guys! How are you all today? So, day 2 dito sa hotel, ginagawan pa rin namin ang paraan kung paano namin maayos yung aming booking as soon as possible para makauwi na ng Pilipinas. Yung aking asawa trying his best na maiuwi ako ng Pilipinas. Tapos ako rin, ayan, maaga kaming tumawag sa immigration kanina. Tapos, I guess isa na rin to sa mga way para ipapakita ko sa inyo para train yung aso namin na nasa kennel lang. Ayan, so, nag-ano lang siya, umiiyak-iyak. Ayan, masyado siyang mabigat. So, 35 kilos. So, ayan. So, it's sunny outside. Ayan. Hi, Mr. Sun. So, nasa 5th floor kami. Ayan yung itsura ng labas. Ayun, nakikita nyo yan. Talagang sobrang lamig kahit sunny siya. Ayan, mahirap. Mahirap. Kasi sobrang tawag dito, sobrang lamig sa labas. Anyways, nilabas na ng hubby ko yung aso. Diyos ko naman. Mahirap yung gagawin kong yung yung mag-extend ako ng papers kasi yung kailangan gawin siya sa Adobe Acrobat yung meron ako, yung lang free. So, kailangan ko mag-download ng may bayad. So, ayun, aayusin ko muna after ni Happy kasi busy rin siya. Ayun, so, pero, ang kailangan lang naman talaga yung nakatawag na ako, na may parang record sila na tumawag ako, na ayaw ko. Kasi yun yung kinatatakot ko na baka sabihin nila na nag-overstay ako dito, na wala na akong ganang umuwi ng Pilipinas. Pero gustong gusto ko talaga umuwi. It's just that na-hold lang kami at ayaw kong iwanan yung aso ko tsaka si Happy. Ayun. Actually, gusto ni Happy na na pauwiin ako kanina. Kaso hindi ko kaya. Sabi ko, di bali, naharapin ko na lang. Kumbaga kung yung hatol. Kumbaga team na lang kami, work as a team. Ayun, ganun. So far, ito yung pinakamahirap na pinakamahirap na pagsubok sa amin. Kasi, yun nga, lalo sa akin, kasi mag-i-expire na yung yung visitors visa ko. Pero, yung pipiliin ko pa rin makasama sila. Kaya tumawag ako ng maaga sa immigration kasi ayaw kong mag-travel din ng mag-isa. Ayun, so ganun talaga siguro yung totoong pagmamahal, no? So kailangan talaga walang iwanan. So yun. Pero yung maganda, nung kumain kami kagabi, yung manager ulit ng hotel dito sa Premier, dito malapit sa airport, Filipino din. Tapos yung doon sa malapit sa vet ni Sammy na Winnipeg din, kasi meron din doon Premier, kasi dito dahil sa sobrang lawak ng ng lupain ng Winnipeg, ang daming area na kagaya niyan yung Premier hotel, kung hindi ako magkakamali, mga 3 branches. So, ang mall nila, 3 branches. Yung mga, kung ano yung nandun sa isang area ng Winnipeg, sa isang part,
kung anong meron doon, meron din dito. Ayun, so ganun siya. So lahat ng establishment, lahat ng malls, lahat ng cinema, ayun. So parang 3 or 5. Ayun. So ganun siya. Yung hindi ko alam kung mga 3 hanggang 5 yung malls dito sa Winnipeg pa lang. Kasi nga sobrang lawak ng ano niya, ng ng ano tawag dito, ng land coverage. At saka yun nga, sabi ko nga sa inyo before, pang-7 siya sa pinakamayaman na city dito sa Canada. So, ang maganda, nung kumain kami kagabi, yung manager, Filipino, tapos yung nagsiserve na 2, Filipino din. Bali, busy lang sila kaya hindi ko nakausap. Pero, at saka medyo, malungkot ako kagabi kaya, ayaw ko. What, Han? Ayun. Medyo nag-pause kasi may tinanong si Happy about dun sa mga fini-fill outan niyang form. Ayun, chinek ko. Ayun, tapos, ano pa ba? Yun, kagabi, may 3 Pilipina dito na nagtatrabaho sa Winnipeg, sa hotel mismo, nandun sa, kung saan kami nag-dinner, sa restaurant, sa baba. Kaso, ayoko makipag-usap kasi malungkot ako kagabi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi gusto ko talagang makausap yung immigration na yun nga na wag nila akong i-hold. Ayun. So, tapos, nung makausap ko na kaninang umaga, ayun, masaya na ako. Tapos, ayun, kailangan lang talaga mag-file ulit ng extension, tapos magbayad ng $100, pero hindi ko pa siya nagagawa kasi nga, bumaba na ako kanina kasi kailangan ng mas, tawag dito, yung mas malupit na Adobe Acrobat. Pero inaantay ko lang na gumising yung anak ko kasi para ma-upgrade ko yung nasa akin, tapos para magkaroon ng monthly what you call this, magkaroon ng monthly bill. Kasi pag kay hubby ko, i-download, masyado siyang mahal monthly. So, pag i-download ko siya mamaya sa akin, pag i-upgrade ko siya mamaya sa aking, tawag dito, iPad, ayun, mas mura siya. $399 lang ba siya, annual, ganun. So, lahat ng mga government documents, kagaya niyan, kailangan talaga ng may bayad na Adobe Acrobat. Pero, minsan, pag matyaga kayo, isearch nyo lang sa YouTube kung ano yung free. Kaso, minsan talaga, hindi ka makakalusot, ganun. So, yun. So, kaninang umaga, kumain kami, ayun, na-meet ko si Seri, ayun. Nag-selfie kasama siya kasi alam mo yung feeling na nakakita ka ng Pilipinas sa umaga, tapos magsi-serve sa'yo, tapos ang saya niya, tapos maganda yung ngiti. Ayun, kaya yun, ngumiti din ako, kaya tapos yun. Yun, kumbaga, napakagaling niya pagdating sa customer service. So, totoo yung sinasabi ng mga Canadians na pagdating sa service, magagaling talaga yung mga Pilipino. So, saludo ako sa mga Pilipino dito. Tapos, saludo ako talaga sa mga, tawag dito, sa mga nagsisikap at nagtitiis sa lamig. Kasi biruin nyo yung lamig dito, yung winter 6 months. Hindi biro. So, kumbaga yung mga dito, yung mga employee dito, talagang grabe yung pagsisikap nila para makaahon at para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya, tapos para din sa kanila in the future. Ayun, tinitiis nila. Pero, at the same time, sabi naman ni Siri, okay naman siya. Medyo mahirap yung winter, pero yung kailangan talaga kasi yung opportunity.
Ayan, yung opportunity na hindi mo makukuha sa Pilipinas at nandito lang siya. Tapos yung mga benepisyo and top of the line would be mababait talaga yung mga Canadians. So, yung top of the line, mababait talaga yung mga Canadians. Tapos pangalawa siguro yung sahod tsaka yung mga benepisyo dito. Yun siguro. Doesn't even tell me Tapos, if it went. what, Oh, Ani? like cow. It doesn't even tell me if it's gone. It's just boom. Now it's empty screen again. Wait, guys. Jay. Ayun guys, so may konting interruption again kasi yun, may nawawala daw. Ayun, yung aso ko, masaya na kasi nakawala siya sa hawla. Sandali. Tingnan nyo, nasa loob ng hawla. O, lumabas na. Pasok ko. Shuk! Yan, pasok labas na siya. Ayan, training na rin yan sa kanya. Ayan, kasi ilalagay siya sa cargo. Kawawang aso. Ayan. Ayan siya. Samoy Scamji! Samoy Scamji! Ayun guys, so magagaling talaga yung mga Pilipino dito. Yung mga workers dito. Magagaling talaga sila tapos laging nakangiti. Yes. The best yung mga Pilipino pagdating sa sa trabaho, pagdating sa customer service, talagang tapos very hardworking. Ayan. So, yan. Kumbaga parang yung yung honored ka na makikita mo sila na very hardworking tsaka mababait dito. Tsaka yung rate nila talagang maganda. Yung rate, yung ratings ba pagdating sa customer service, ayun. Kasi yung dito, yung manager ng restaurant, Filipino. Kaya maraming tauhan ng mga Filipino workers. Tapos doon sa kabila na Best Western hotel din doon sa kabila, yung malapit sa vet ni Sammy, ayun yung manager doon, Filipino din. Tapos madami ding Pilipino na nagsiserve. Pero merong mga international students na doon yung nagtatrabaho. May na-meet ako Moroccan, 17 years old lang siya. Sobrang independent niya. Kasi tawag dito, nagtatrabaho siya, 17 years old siya. Yung nagsiserve siya, yung naglilinis siya ng mga tables, gano'n. So, natawa ako, sabi ko nga ipapakilala ko sa anak ni Happy. Ayun. Kaso nung pagbalik namin doon, hindi ko na siya nakita. So, anyways, ano pa ba? So, yun. Siguro yun yung purpose ko ulit na makakita ako ng Filipino dito na yun, yung ganitong pagsubok, kayang lagpasan, yung ganon. Konting iyak lang tapos may may rason at may solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Kung gusto mong umiyak, iyak ka lang, kagaya ako, umiyak. Tapos ngayon, okay na siya so far. So, ayun, hindi na ako masyadong nag-worry kung bakit, kung bakit hindi ako natuloy mag-flight. Kumbaga, ang ayaw ko lang kasi yung ma-hold. Pero, since nakatawag na ako, may timbre na. So, ayun, parang sa ngayon, petiks ako at masaya na. Ayun. So, once again, sa mga nangangarap na mag-abroad, punta kayo dito. Tiisin nyo lang talaga yung lamig kasi napakaraming Pilipino dito. I mean, napaka-clear nila pag magsalita, pag mag-English, kaysa sa ibang lahi. So, the best talaga sila. So, US, Canada, kilalang kilala na yung Pilipino. Even mga vloggers, yun, yung kumbaga parang, na rin, maraming vloggers na talagang ini-introduce na rin yung Pilipinas. Ayun. So, yun. So, wag niyong, wala sa age yung pag-apply dito. Basta kayanin nyo lang yung lamig. Basta kayo mabuti, mabait kayo dito. Tapos yung wag lumaki yung ulo nyo. Kasi sila mababait sila. Ayun. So, yun lang guys. And see you again on our next vlog.
tungkol sa update kung anong mangyayari sa amin. Right now, we are working for our ticket. Tapos yun nga yung sa immigration. Ayun, mag-a-apply ako for extension. But I wanna go home as soon as possible kasi namimiss ko na talaga yung Pilipinas. Ayun. So, thank you for watching and see you again on our next vlog. Bye!